Dear Lola Isidra, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa inyong palatuntunan. Tawagin na lang akong Alma, 27 years old, taga Angono, Rizal. Isa sa mga kwento na naghatid ng kilabot sa katawan ko ay yung kwento ng pinsan ko tungkol sa isang abandonadong bahay. Nakatapat lang ng bahay nila. Nakita ko nung aktual ang bahay. Maliit lang ito at gawa sa kahoy ang mga dingding. Yari naman sa mga kapisyel ang mga bintana. Sa unang kita ko pa lang, kakaiba na ang naramdaman ko. Alam mo ba na ang mga dating nakatira dyan ay isang sundalo at ang buntis niyang asawa? Yan po ang tanong sa akin ni Lynn na pinsan ko. Tumingin ako sa mga mukha niya. Para bang may gusto siyang sabihin. Ato naman. Balik kong tanong sa kanya. Sabay sulyap sa bahay na yun. Nakatapat lang ng bahay nila Lynn. At matatanaw namin mula sa bintana ng kanyang silid. Sa tansya ko'y 1:00 na nun ng madaling araw. At kami na lang ni Lynn ang gising sa kwarto niya. Di ko alam kung gising pa ba ng kapatid ko. At nakikinig pa sa aming pinag-uusapan. 2 taon ang lumipas. Namatay yung sundalo sa isang engkwentro sa Zamboanga. Namatay siya 2 linggo bago magsilang ang asawa niya. Kwento ni Lynn na biglang natigilan. Bigla siyang lumingon sa bintana at sumulyap sa bahay na yun. Narinig mo ba yun? Tanong ni Lynn sa akin. May ingay mula dun. May kumalabog sa sahig. Sa kabilang bahay. Sagot ko naman sa kanya. Lumapit kaming 2 sa bintana at tumingin sa kabilang bahay. Nakakabingi ang katahimikan. Pinakinggan naming maigi kung may ingay pa ba na nagmumula sa kabilang bahay. Panandalian naming nakalimutan ang narinig namin nang magpatuloy si Lynn sa kwento niya. Kaya yung misis ay nagpa siyang lumipat ng bahay agad-agad. May mga iniwan siyang gamit kasama na doon ang manikang nagsasalita na di baterya. Pagpapatuloy ni Lynn sa kwento niya. Habang ang mga tingin niya ay nakapao sa kabilang bahay. Bakit naman siya nagmadaling umalis ng bahay? Tanong ko kay Lynn. Noong gabing pagkatapos ilibing yung sundalo, yung babae at yung bagong silang na sanggol lang ang naiwan sa bahay na yan. Sa kalaliman ng gabi, bigla na lang tumutunog yung manika at paulit-ulit na sinasabing, Hi, Mommy. Hi, Mommy. Hi, Mommy. Ang ikinatakot ng babae ay dahil hindi niya naman binuhay ang manika. Kaya naisipan niyang patayin uli ang switch nito. Pero pagkalapag niya ng manika sa gilid ng eskaparate, bigla na namang itong nabuhay at nagsalita. Dala ng takot at pagkainis, naisipan niyang tanggalin ng baterya ng manika
sa pag-aakalang mapapatahimik na iyon. Pero sa pagkagimbal niya nang magsalita uli ito at paulit-ulit na sinasabing, Hi, Mommy. Hi, Mommy. Hi, Mommy. kaya pinarga niya ang sanggol at lumabas ng bahay. At nakiusap na kung pwede ba siyang makitulog sa amin kahit isang gabi lang. At syempre, pinatuloy namin siya. Kwento ni Lynn. Anong nangyari pagkatapos nun? Tanong ko kay Lynn. Narinig namin ang ingay sa buong magdamag. Paulit-ulit naming naririnig ang mga salitang nagmumula sa manika. Nanginginig na sabi ni Lynn na pilit inaalala ang mga nangyari noong gabing iyon. Maya-maya'y narinig kong maingay mula sa kabilang bahay. Ingay na para bang nagsasalitang batang babae. Tiningnan ko si Lynn. Nakita ko sa mga mata niya ang takot at biglang rumihistro sa aking isip ang mga katagang binibigkas ng tinig na iyon. Hi, Mommy. Hi, Mommy. Hi, Mommy. Bago pa sabihin sa akin ni Lynn kung anong dapat gawin, isinara ko na agad ang bintana at nagtalokbong kami ng kumot sa kanyang kama. Malalim ang bawat buntong hininga at damang-dama ang kaba. Nagkatinginan kaming dalawa. At tahimikan ang maya-mayay nang ibabaw sa loob ng silid. Nawala na ang tinig ng manika na kanina pa ay naririnig namin mula sa kabilang bahay. Nagtawanan na lang kami ng pinsan kong si Lynn. Kahit nahihinpakutan kami, ay natulog na lang at hindi na inisip ang mga narinig namin. Hanggang dito na lang po, Lola Isidra. Salamat sa inyong pakikinig. Sender, Alma from Angono, Rizal.